Nanay, matanda ka na. Panahon na para ipasa mo sa amin ang lahat. Iyan ang sinabi ng aking anak habang hawak niya ang aking bankbook na mailamang milyon-milyon. Umuo lang ako. Ngumiti. Hinayaan ko silang isipin na panalo na sila. Pero sa ilalim ng aking kama may isang lumang testamento. Isang testamento na hindi nila inaasahan na mababasa ni Numan. Ako si Marisa, 35 taong gulang. Sa paghawak ko sa papel ng diborsyo, wala na akong luha. Tuyot na ang mga mata ko, pagod na ang puso ko. 7 taon. 7 taon ng aking kabataan na wala sa pagtitiis at pagpapakumbaba. Kaya't sa sandaling iyon, alam ko na ang unang gagawin. Idinial ko ang numero ng bangko. Ang boses sa kabilang linya ay propesyonal, malumanay. Pero ang boses ko, matatag, walang pag-aalinlangan. Gusto kong ipablock ang lahat ng extension cards na nakapangalan sa akin. Isang sandaling katahimikan. 3 card. Isa para kay Aling Nena, ang aking biyenan. Isa para kay Marco, ang dati kong asawa. At isa para kay Bea, ang kapatid niya. Pagkatapos ng ilang katanungan, kumpirmado. Lahat ay sarado na. Sa isip ko, nakikita ko na ang mangyayari. Sa isang marangyang tindahan sa Greenbelt sa Makati, nakatayo si Bea. Suot niya ang pinakamaganda niyang damit, ang kanyang ayos ay parang reyna. Inabot niya sa kahera ang isang itim na card. Ang card na ako ang nagbabayad buwan-buwan. Para sa isang bag na nagkakahalaga ng 150,000 piso. Ngunit ang terminal tumanggi. Sinubukan ulit. Tumanggi ulit. Ang ngiti sa mukha ni Bea, unti-unting nawawala. Ang mga mata ng ibang tao, nakatingin na sa kanya. Ang tingin na dati ay paghanga, ngayon ay maihalong pagtataka. Pagkatapos, pangutya. Ang pamilya ng dati kong asawa, sa isang iglap ay gumuho. Nagsimula ang lahat 7 taon na ang nakalipas. Bata pa ako noon, puno ng pag-asa. Akala ko, sa pag-ibig ni Marco, natagpuan ko na ang aking tahanan. Ngunit ang tahanan na iyon, hindi pala para sa akin. Ang pamilya nila ay kilala. Si Aling Nena, laging ipinagmamalaki ang kanilang tilipi. Ang kanilang apelyido na tila gawa sa ginto. Si Bea, ang prinsesa ng pamilya, nabubuhay sa luho at papuri. At si Marco, ang aking asawa, ay mahina. Sunod-sunuran sa kanyang ina at kapatid. Sa simula, ang lahat ay tila tama. May utang na loob ako sa kanila. Tinulungan nila kami ni Marco noong nagsisimula pa lang kami. Kaya't noong sinabi ni Aling Nena, sige na, anak, ikaw na lang ang magbayad ng kuryente, malakas naman ang kita mo, pumayag ako. Naging sige na, anak, ikaw na lang ang lahat. Ang tubig, ang internet, ang pagkain, ang mga damit ni Bea, ang mga gamot na hindi naman talaga gamot ni Aling Nena. Ang aking sahod, naging sahod nilang lahat. Ako ang nagtatrabaho, pero sila ang nagpapasarap. At ako, ang asawa, ang manugang, ay naging isang makina. Isang makina na gumagawa ng pera. Sa loob ng 7 taon, ang mga mata ko ay nasanay lamang tumingin sa malamig na sahig ng kusina, sa mga maruruming plato, at sa mga mukha ng 3 taong ito para malaman kung paano mabuhay. Pero ngayon tapos na. Hawak ko ang papel. At nagsisimula pa lang ang lahat. Bago pa sumikat ang araw, handa na ang aking 2 maleta. Nandoon sa isang sulok ng kwarto, tahimik na naghihintay, tulad ko. Ang mga laman nito ay ang mga bagay lamang na tunay na sa akin. Mga lumang damit, ilang libro tungkol sa paggawa ng palayok, at isang maliit na ipon. Isang lihim na ipon mula sa mga bonus na hindi nila alam. Ang kama, ang aparador, lahat ng gamit sa kwartong ito ay pinili ni Aling Nena. Ayon sa kanya, para daw sa magandang swerte ng kanyang anak. Hindi para sa akin. Dahan-dahan kong hinila ang mga maleta palabas ng kwarto. Sa sala, nakaupo si Aling Nena,
nanonood ng balita, naghihintay ng kanyang almusal. Tiningnan niya ako pagkatapos ang mga maleta ko. Kumunot ang kanyang noo. Saan ka pupunta? Hindi ka pa naghahanda ng almusal. Ano, gusto mong mamatay kami sa gutom? Tumigil ako. Tiningnan ko siya diretso sa mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi ako yumuko. Paalam, Aling Nena, sabi ko, malinaw at dahan-dahan. Ang papeles ng diborsyo ay balido na. Wala na akong obligasyon sa inyo. Iniwan ko ang susi sa ibabaw ng lalagyanan ng sapatos. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Habang hinihila ko ang maleta patungo sa pinto, narinig ko ang kanyang sigaw. Walang hiya. Sana hindi ka na bumalik. Ngumiti ako, ngunit hindi ako lumingon. Ang pagsara ng pinto ay parang musika sa aking pandinig. Sumakay ako ng taxi patungong Quezon City. Sa isang maliit na kalye sa Maginhawa, may isang lumang bahay na inupahan ko. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa akin. Ngunit para sa akin, ito ang amoy ng bagong simula. Walang marangyang kasangkapan. Walang utos. Walang panunumbat. Ako lang, ang unang ginawa ko ay tumawag ulit sa bangko. At sa mga kumpanya ng kuryente, tubig, internet. Isa-isa kong pinatanggal ang lahat ng otomatikong pagbabayad mula sa aking account. Ang bayarin sa kuryente, tubig, internet, ang buwanang bayad sa asosasyon ng bahay nila, pati na ang paradahan para sa sasakyan ni Marco. Bawat pagkansela ay parang isang mabigat na bagay na natatanggal sa aking mga balikat. Pagkatapos, lumabas ako. Naglakad-lakad sa mga tindahan ng segunda mano. Nakakita ako ng isang mesa. Gawa sa matibay na kahoy. 5,000 piso. Noon, pag-iisipan ko ito ng 1 linggo, at sa huli, hindi ko pa rin ito bibilhin dahil sa takot na pagalitan ako ni Aling Nena. Pero ngayon, kinuha ko ang pera mula sa aking pitaka. At binayaran ko ito. Nang gabing iyon, natulog ako sa isang bagong kutson na nakalatag sa sahig. Sa labas, naririnig ko ang tunog ng mga kuliglig. Tiningnan ko ang aking bank account sa telepono. Hindi malaki ang laman. Ngunit sapat. Sapat para sa akin. Sapat para simulan ang aking pangarap. Ang pangarap na magkaroon ng sarili kong pottery studio. Ang bahay ni Marisa. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang aking matalik na kaibigan, si Lourdes. Marisa, kailangan mong makita ito. Sinisiraan ka ni Bea sa Facebook. Ipinadala niya sa akin ang link. Isang post sa isang grupo na tinatawag na mga mahilig sa luho at ayaw sa mga ahas. Ang pamagat ng post ni Bea ay nakasulat sa malalaking letra, babala. Ang mayamang hipag, lumabas ang tunay na kulay. Kasama nito ang isang larawan ko. Kuha ng patago habang hinihila ko ang aking mga maleta. Ang itsura ko ay gusgusin parang isang takas. Ang nilalaman ng post ay puro lason at kasinungalingan. Pinalabas niya na ako ay isang manggagamit. Naniloko ko ang kanilang pamilya. Na ako ang kumuha ng kanilang pera at pagkatapos ay tumakas. At may isa pang larawan. Si Aling Nena, nakahiga sa isang kama sa ospital, may swero sa braso at mukhang kaawa-awa. Ngunit kilala ko ang kumot na iyon. Ang kumot ng isang mamahaling spa kung saan siya nagpapavitamin drip kapag siya ay napapagod. Ang dugo ko ay umakyat sa aking ulo. Gusto kong sumagot. Gusto kong sumigaw, ngunit naalala ko ang sinabi ng aking abogado, si Atty. Ricardo. Huwag mong hayaan ang galit ang magdikta. Hayaan mong ang ebidensya ang magsalita. Huminga ako ng malalim. Sa halip na mag-comment, kinuha ko ang screenshot ng lahat. Ang post ni Bea, ang mga komento na puno ng panlalait, lahat. Kinabukasan, pumunta ako sa isang opisina ng notaryo sa San Juan. Ipinanotaryo ko ang lahat ng screenshot. Isang notarial affidavit.
Isang opisyal na dokumento na magpapatunay sa kanyang paninira. Isang ebidensya na hindi niya maitatanggi kahit naburahin pa niya ang kanyang post. Pagkatapos, gumawa ako ng isang Facebook page. Ang bahay ni Marisa. Ito ang magiging pahina para sa aking pottery studio. Ang una kong post ay isang larawan lamang. Isang simpleng florera na gawa ko, kulay puti. Sa tabi nito, bahagyang nakikita ang isang dokumento. Ang dokumento na may selyo ng notaryo. Ang caption ko ay maikli ngunit matalas. Ang katotohanan ay isa lang. Lahat ng pagpapahiya at paninira sa karangalan ay kailangan panagutan sa batas. Ang walang utang ay walang takot. Tingnan natin. Hindi ko na kailangan pang makipagtalo. Hahayaan ko na ang batas ang magsalita para sa akin. Nagsimulang mag-comment ang mga tunay kong kaibigan, ang mga dati kong katrabaho. Ang mga taong tunay na nakakakilala sa akin. Ang kanilang suporta ay nagsimulang dumaloy. Alam ko, hindi pa ito tapos. Nagsisimula pa lang ang laban. Mga kaibigan, sa aking paglalakbay, marami akong natutunan tungkol sa pagharap sa mga hamon. Kung kayo rin ay may pinagdadaanan, ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga kwento ay inspirasyon para sa ating lahat. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang maging malaya at iginagalang. Ang katahimikan ay isang sandata. Habang sila ay nag-iingay sa social media, ako ay tahimik na kumikilos. Pumunta ako sa bangko. Bilang isang Platinum VC client sa loob ng maraming taon, iginalang nila ang aking hiling. Binigyan nila ako ng isang makapal na folder. Ang detalyadong bank statement ng lahat ng card sa loob ng isang taon. Umupo ako sa isang tahimik na sulok ng bangko at sinimulan itong suriin. Ang mga numero ay parang sumasayaw sa aking paningin. Ngunit dahan-dahan, isang pattern ang nabuo. Isang madilim na pattern ng panlilinlang. Unang tiningnan ko ang mga gastos ni Bea. 15 ng Marso. Bumili ng Louis Vuitton bag sa isang tindahan sa Makati. Halaga, 150,000 piso. 20 ng Marso. May pumasok na 130,000 piso sa kanyang personal na account. Ang nagpadala ay hindi kilala, ngunit ang description ay malinaw, binenta ang bag, parang bago pa. Tumigil ang aking paghinga. Ginagamit niya ang card ko para bumili ng bagong gamit, at pagkatapos ay ibebenta niya ito para magkaroon ng sarili niyang pera. Ang utang sa akin iniiwan. Hindi lang iyon. May iPhone, may mga alahas, paulit-ulit ang pattern. Sa loob ng isang taon, ang halaga na nakuha niya sa akin sa ganitong paraan ay umaabot sa daan-daang libo. Ginawa niya akong kanyang personal na mina ng ginto. Sunod, tiningnan ko ang statement ni Marco. Ang aking dating asawa. Puno ito ng mga resibo mula sa mga mamahaling restaurant tuwing Sabado at Linggo. Nakalagay na representation expense para sa mga kliyente. Ngunit ang mga restaurant na ito ay kilala sa kanilang mga family buffet. At ang mga petsa ay mga araw na sinasabi niyang pagod siya at kailangan magpahinga. Naalala ko si Lourdes. Sinabi niya sa akin na si Marco ay tamad sa opisina. Madalas na ginagamit ang card ng kumpanya para sa mga personal na lakad. Pinagsama-sama ko ang lahat. Ang mga resibo ni Marco. Ang mga post ni Bea sa mga online selling groups. Lahat ay nagtutugma. Ang mga petsa, ang mga gamit, ang mga presyo. Ang pawis at pagod ko, ang mga gabing walang tulog, ginawa nilang puhunan para sa kanilang mga luho at kasinungalingan. Huminga ako ng malalim. Ang galit sa aking dibdib ay hindi na mainit. Ito ay malamig. Isang malamig at matalas na determinasyon. Tinawagan ko si Atty. Ricardo. Attorney, hawak ko na ang mga ebidensya. Hindi lang ito simpleng paggasta. Ito ay pandaraya. Ang boses ni Atty. Ricardo sa kabilang linya ay kalmado.
Magaling, Marisa. Itago mo iyan. Hayaan mo muna silang magkamali pa. Kapag handa na ang bitag, sabay-sabay natin silang hulihin. Binuo niya ang isang plano. Isang estratehiya na may 3 atake. Una, isang kasong sibil para bawiin ang lahat ng pera. Pangalawa, isang kasong kriminal para sa paninira at pandaraya. At pangatlo, isang liham para sa kumpanya ni Marco. Ang bawat piraso ng ebidensya ay parang isang bato. Isang bato na gagamitin ko para itayo ang aking bagong buhay at para gibain ang kanilang mundo ng kasinungalingan. Ang batas minsan ay mabagal. Ngunit kapag ito ay gumalaw, ang lakas nito ay hindi mapipigilan. Isang umaga, habang sila ay nag-aalmusal, may kumatok sa kanilang pinto. 2 opisyal mula sa korte. Dala nila ang isang sobre. Isang opisyal na summon para kay Aling Nena at Bea. Si Aling Nena, sa kanyang karaniwang pagmamataas, ang nagbukas ng pinto. Ngunit nang makita niya ang dokumento, ang kanyang mukha ay namutla. Ano ito? Idinemanda tayo ng walang hiyang iyon. Bago pa man siya makasigaw ng malakas, isang matinis na tili ang narinig mula sa kwarto ni Bea. Nanay, ano nang nangyari sa account ko? Hindi ako makapag-transfer. Ang pera sa pagbebenta ng bag kahapon, hindi ko pa nakuha. Lumabas si Bea mula sa kanyang kwarto, hawak ang kanyang telepono, nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ipinaliwanag ng opisyal mula sa korte, sa isang kalmadong boses, na ang bank account ni Bea ay pansamantalang sinuspinde sa utos ng korte. Isang key freeze order. Para masigurado na may maibabayad siya kapag natalo sa kaso. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Aling Nena ay pumuti. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at bumagsak sa sofa. Totoong pagkahimatay. Hindi tulad ng mga pag-arte niya noon. Si Bea ay sumigaw sa takot. Si Marco, nakagagaling lang sa kanyang kwarto, ay natigilan. Ang kanyang mukha ay parang papel sa putla. Ang balita ay mabilis kumalat sa kanilang gusali. Ang ambulansya, ang mga opisyal ng korte. Ang pamilyang dati ay tinitingala, ngayon ay pinag-uusapan. Pinagsitsismisan. Ang mga kapitbahay na dati ay nginingitian ni Aling Nena nang may pagmamataas, ngayon ay umiiling na lang. Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin, bulong ng isa. Sa kumpanya naman ni Marco, nagsimula na rin ang investigasyon. Ang liham mula kay Atty. Ricardo ay naging hudyat para buksan ng management ang kanyang mga financial records. Nakita nila ang lahat. Ang mga peking resibo, ang mga personal na gastos na idineklara bilang gastos ng kumpanya. Tumawag sa akin si Lourdes. Marisa, sinuspinde na si Marco. 1 buwan, walang sahod. At ang investigasyon ay nagpapatuloy. Nakinig lang ako. Walang tuwa. Walang lungkot. Isang pakiramdam lamang ng katarungan. Ang bahay na dati ay puno ng halakhak at kayabangan, ngayon ay puno na ng takot, sigawan at paninisi. Ang pader na itinayo nila gamit ang aking pera at pagtitiis, unti-unti nang bumabagsak. At ako, sa aking maliit na bahay sa Quezon City, ay tahimik na naghahanda ng putik para sa aking unang obra. Ang aking mga kamay ay marumi. Ngunit ang aking kaluluwa, sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ay malinis. Habang ang pamilya ni Marco ay nilalamo ng kanilang sariling kaguluhan, ako naman ay abala sa pagbuo ng aking mundo. Ang maliit na bahay sa maginhawa, unti-unti nang nagkakaroon ng buhay. Ang amoy ng basang putik at pintura ay humahalo sa hangin. Pinangalanan ko itong P, ang bahay ni Marisa. Simple lang. Dahil sa wakas, mayroon na akong tahanan na tunay na akin. Isang hapon, may dumalaw sa akin. Si Nanay Elena, ang presidente ng samahan ng mga kababaihan sa aming barangay. Isang babaeng may malumanay na ngiti at matatag na mga mata. Tiningnan niya ang aking mga gawa. Ang mga tasa, ang mga plato, ang mga plorera.
Ang ganda ng iyong mga gawa, Marisa, sabi niya. May kaluluwa. May kwento. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanilang programa para sa mga babaeng negosyante. Isusulong daw niya ang aking maliit na negosyo. Ang puso ko ay napuno ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Nagsimula akong magplano para sa araw ng pagbubukas. Nagdisenyo ako ng mga imbitasyon at ipinadala sa mga kaibigan, sa mga dati kong kasamahan, at sa mga taong sumusuporta sa akin sa social media. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, nag-upload ako ng mga maikling video. Ang pag-ikot ng potter's wheel. Ang aking mga kamay na hinuhubog ang putik. Ang apoy sa loob ng oven ang nagbibigay buhay sa bawat piraso. Walang magarbong effects. Tunog lang ng paggawa ng pagsisikap. Hindi ko inaasahan, ngunit nagustuhan ito ng mga tao. Marami ang nakakita ng kapayapaan sa mga simpleng video na iyon. Nagsimulang dumating ang mga mensahe. Gusto ko po itong tea set para sa nanay ko. Gumagawa po ba kayo ng personalized mugs? Ate Marisa, sinusubaybayan ko po ang kwento nyo, hinahangaan ko ang inyong tapang. Gusto kong dumaan sa shop para suportahan ka. Bawat mensahe, parang isang patak ng ulan sa tuyot na lupa. Dumating ang araw ng pagbubukas. Ang maliit kong tindahan ay napuno ng mga tao. Mga kaibigan, mga kapitbahay, at mga taong hindi ko kilala na naging pamilyar dahil sa kanilang suporta. Ang benta sa unang umaga pa lang ay umabot ng 100,000 piso. Halaga na dati, kailangan kong ipagpaalam at pagmakaawa kay Marco para lamang sa mga personal kong pangangailangan. Sa pagtatapos ng araw, umupo ako sa isang sulok ng aking tindahan. Pagod pero masaya. Tiningnan ko ang paligid. Ang mga istante na puno ng aking mga gawa. Ang mga ilaw na nagbibigay ng mainit na liwanag. Ito ang tunay na kalayaan. Ito ang tunay na yaman. Ang yaman na pinagpaguran mo na galing sa sarili mong mga kamay. Akala ko tapos na ang lahat. Ngunit ang mga taong nasanay sa kadiliman ay hindi gusto ang liwanag. Isang araw, nakatanggap ako ng isa pang sumon mula sa korte. Si Bea naman ngayon ang nagdemanda sa akin. Paninirang puri daw. Humihingi siya ng 2 milyong piso at isang pampublikong paghingi ng tawad. Kasabay nito, nagsulputan ang mga artikulo sa mga chismis blogs at websites. Ang may-ari ng pottery shop, inagawa ng ari-arian ang kanyang biyenan, o di sino ang tunay na biktima sa kwento ng inaping manugang. Ang mga kwento ay baluktot. Ginamit nila ang mga salita ng isang hindi nagpakilalang kamag-anak para siraan ako. Pinalabas nila na ako ay isang tamad at maluhon noong nakatira pa ako sa kanila. Tumawag ako kay Atty. Ricardo. Ang boses niya ay kalmado, may halong konting tawa. Huminahon ka, Marisa. Ito ang karaniwang taktika ng mga taong walang hawak na katotohanan. Sinusubukan kanilang takutin. Tiniyak niya sa akin na aalamin nila kung sino ang nasa likod nito. Makalipas ang 2 araw, nagpadala siya ng isang ulat. Ang kanyang mga tauhan ay natunton ang pinagmulan ng mga peking account na naninira sa akin. Galing ito sa isang internet cafe, malapit sa apartment ni Aling Nena. At ang kamera ng seguridad ng cave, nahuli si Bea at isang kaibigan niya na abala sa pag-type sa mga oras na lumabas ang mga post. Higit pa doon, may ebidensya na nagpadala si Bea ng 10,000 piso sa admin ng isang chismis blog para ilathala ang artikulo laban sa akin. Sila mismo ang gumagawa ng kanilang sariling libingan, sabi ni Atty. Ricardo. Ang pag-upa ng mga tao para manira ay isang mabigat na pagkakasala sa batas. Nag-post ako sa aking Facebook page. Isang screenshot ng larawan ni Bea sa internet cave. Ang caption, ang walang utang ay walang takot. Lalabas ang lahat ng katotohanan sa korte. Ang sinumang naninira, maghanda para panagutan ang kanilang ginawa sa batas.
Hindi ako nakikipag-ugnayan sa kasamaan. Biglang tumahimik ang lahat. Ang mga chismis blog ay binura ang kanilang mga artikulo. Ang mga peking account ay nawala. Nang gabing iyon, isang malawakang brownout ang nangyari sa aming lugar. Mainit, madilim. Imbes na kanselahin ang aking lingguhang live selling, nagpasya akong ituloy ito. Ginamit ko ang aking emergency lamp at ang mga kandila na gawa ko mismo sa putik. Sa liwanag ng kandila, nagsimula akong magkwento. Tungkol sa paggawa ng bawat piraso, sa init ng apoy, sa lamig ng putik. Ang aking mukha ay pinagpapawisan, walang kolorete. Pero ang aking mga mata, nagniningning sa passion. Hindi ko inaasahan, dumami ang nanonood. Libo-libo. Ang mga order ay pumasok na parang ulan. Napagtanto ko kapag ang isang bagay ay ginagawa mo mula sa puso, kahit sa gitna ng kadiliman, makakahanap ka ng sarili mong liwanag. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, pakisulat po ang numero 1 sa comment section para malaman ko na may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ituloy ko ang huling bahagi ng kwento. Ang bahagi kung saan ang hustisya ay makakamit at ang mga pinakamalalim na aral ay matututunan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Dumating din ang araw ng aming paghaharap sa korte. Ang hangin ay mabigat. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakakabingi. Pumasok ako kasama si Atty. Ricardo. Suot ko ay isang simpleng puting blusa at itim na pantalon. Kalmado. Handa. Sa kabilang panig, nakaupo ang pamilya ni Marco. Si Aling Nena, tila tumanda ng 10 taon. Si Marco, laging nakayuko. Si Bea, nakaputing bestida, pilit na pinagmumukhang kaawa-awa ang sarili. Sinubukan ng kanilang abogado na ipagtanggol sila. Na ang paggamit daw ng card ay may pahintulot ko. Na ito ay kontribusyon ko sa pamilya. Pagkatapos, tumayo si Atty. Ricardo. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Your Honor, iba po ang pagtulong sa pamilya, at iba po ang pagsasamantala para sa pansariling kapakanan. Inilatag niya ang mga ebidensya. Ang makapal na folder ng bank statements. Ang mga screenshot ng online selling post ni Bea. Malinaw na ipinakita ang koneksyon sa pagitan ng pagbili ng mga mamahaling gamit at ang pagbebenta nito para sa sarili niyang pera. Isang bulungan ang kumalat sa loob ng korte. Namutla si Bea. Ngunit may huling alas pa si Atty. Ricardo. Your Honor, nais kong ipresenta ang ebidensya bilang 2. Isang audio recording. Isang pag-uusap sa pagitan ni Marco at Aling Nena. Nakuha mula sa isang lumang security camera sa kanilang sala na hindi nila alam na gumagana pa pala. Pinatugtog ito. Ang boses ni Marco ay umalinggaw sa buong silid, Nanay, gastos ka lang. Huwag kang mag-alala, tanga si Marisa, hindi niya tinitingnan ang statements. Sabihin ko lang na bumili ka ng vitamins, maniniwala siya. Pera niya ay pera natin, bakit hindi natin gastusin? Narinig din ang boses ni Aling Nena na sumasang-ayon at ang pag-uusap tungkol sa hiling ni Bea na bagong bag. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Lahat ng mata nakatingin kay Marco at Aling Nena. Tinakpan ni Aling Nena ang kanyang mukha. Nanginginig si Marco. Sinubukan ni Bea na iligtas ang sarili. Wala po akong kinalaman dyan. Sila lang po iyan. Tiningnan ko siya ng may habag at pandidiri. Kahit sa huli, handa siyang isakripisyo ang sarili niyang pamilya, sa pagtatapos ng sesyon, tumayo ang hukom. Ang desisyon ay malinaw. Panalo ako sa lahat ng kaso. Inaatasan ng korte sina Bea, Aling Nena, at Marco na ibalik sa akin ang halagang 800,000 piso. Si Bea ay inaatasan ding magbayad ng karagdagang 200,000 piso para sa pinsalang moral. At higit sa lahat, kailangan niyang mag-publish ng isang pampublikong paghingi ng tawad sa 3 digital newspapers.
Ang pagpukpok ng gavel ng hukom ay parang isang matamis na musika. Bumagsak si Bea sa kanyang upuan, umiiyak. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Si Aling Nena ay tulala, parang nawalan ng kaluluwa. Si Marco, tiningnan ako. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran ko sila. At sa paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng hangin. Ang hangin ng kalayaan. Ang 1 milyong piso na ibinayad nila sa akin ay hindi pera ng kasiyahan. Ito ang pera ng aking pawis, ng aking mga luha, ng 7 taon ng aking buhay. Kailangan nilang ibenta ang kanilang sasakyan at mangutang sa mga kamag-anak para mabayaran ako. Ginamit ko ang isang bahagi ng pera para pagandahin pa ang aking pottery studio. Ang natitira, idinonate ko sa isang foundation na tumutulong sa mga inaabusong kababaihan at mga bata. At nagsimula akong magsulat. Isang e-book. Gabay sa pinansyal na kalayaan para sa kababaihang Pilipino. Huwag hayaang bulagin ng pag-ibig ang iyong wallet. Ibinahagi ko ang aking mga pagkakamali. Ang aking bulag na pagtitiwala. Ang aking kawalan ng kontrol sa sarili kong pera. Naging viral ang libro. Mahigit 50,000 beses itong na-download sa loob ng 1 linggo. Ang aking email ay napuno ng mga mensahe. Salamat, Marisa. Umiyak ako habang binabasa ang libro mo. Nakita ko ang sarili ko. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-ipon ng palihim. Ang mga mensaheng iyon mas mahalaga pa sa kahit anong pera. Nalaman ko na lang ang mga nangyari sa kanila mula kay Lourdes. Si Marco, tinanggal sa trabaho. Walang kumpanyang gustong tumanggap sa kanya dahil sa kanyang record. Ngayon, isa na siyang delivery rider. Nag-cruise daw ang landas nila ni Lourdes isang araw. Nakita ni Marco si Lourdes, at sa sobrang hiya, kinanselan niya ang delivery at mabilis na umalis. Si Bea, ang dating prinsesa, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang tindera sa isang tayangge ng murang damit. Ang kanyang social media sarado na. Ang kanyang mga kaibigan nawala na. At si Aling Nena, ang pinakamalungkot sa lahat. Ang kanilang marangyang apartment ay halos wala ng laman. Ibinenta na nila ang karamihan sa mga gamit. Laging may sigawan daw sa loob ng bahay. Siya, si Marco at si Bea nagtuturuan, nagsisisihan. Isang araw, dumaan ako sa kanilang lugar. Nakita ko si Aling Nena, naglalakad pa uwi mula sa palengke. Dala niya ang isang maliit na plastic bag na kayuko, kuba, mukhang matanda at nag-iisa. Hindi ako bumaba ng sasakyan. Hindi ko na kailangang makipag-usap pa sa kanila. Ang pinakamabigat na parusa para sa kanila ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala ng dignidad ng kapayapaan. Pinatawad ko na sila. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat akong maging payapa. Lumipas ang 6 na buwan. Dumating ang Pasko. Ang bahay ni Marisa ay puno ng mga parol at ilaw. Ang amoy ng puto bumbong at bibingka ay humahalo sa amoy ng putik. Tinawag ko ang aking mga empleyado. Inabutan ko sila ng kanilang Christmas bonus at mga Noche Buena basket. Ang kanilang mga ngiti at pasasalamat ay nagbigay ng init sa aking puso. Naalala ko ang mga Pasko sa bahay ni Aling Nena. Ako, pagod sa kusina, habang sila ay nagkakasayahan. Ngayon, iba na. Tiningnan ko ang aking bank account. Ang mga numero ay higit pa sa aking pinangarap. Ngunit ang tunay na yaman ay ang kalayaan. Ang kalayaan na magpasya kung saan magpapasko. Ang kalayaan na bilhin ang regalong gusto ko para sa aking mga magulang. Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa aking tatay. Isang larawan nila ng aking nanay sa tabi ng kanilang Christmas tree. Anak, kailan ka uwi? Naghihintay kami. Ngayong taon, magdiriwang tayo ng napakasayang Pasko. Sobrang ipinagmamalaki ka namin. Tumulo ang aking mga luha.
Ang mga salitang iyon, ipinagmamalaki ka namin. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Nagsimula akong maimbitahan para magsalita sa mga unibersidad at mga samahan ng kababaihan. Sa entablado, habang nakatingin sa daan-daang mukha ng mga babae, nahanap ko ang aking tunay na misyon. Ang pinansyal na kalayaan, sabi ko sa kanila, ay hindi para hindi na kailanganin ang mga lalaki. Ito ay para kung sakaling ang lalaki ay hindi na karapat-dapat, maaari tayong magpatuloy na nakataas ang noo. Mahalin ang sarili bago magmahal ng iba. At tandaan, ito ang inyong dignidad. Isang gabi, umupo ako sa labas ng aking tindahan. Tumingala ako sa langit. Naalala ko ang Marisa ng nakaraang taon. Mahina, sunod-sunuran. At tiningnan ko ang Marisa ngayon. Malakas, malaya, may-ari ng kanyang sariling kapalaran. Ang pagbabago ay masakit. Parang pagluluto ng putik sa apoy. Ngunit ang resulta ay isang piraso na matibay, buo at nagniningning. Ang pagmamahal ng magulang ay dapat magpalaya, hindi magpatali. Ang pagiging walang utang na loob ay parang isang sumpa na bumabalik. At hindi ang paghihiganti ang nagbibigay kapayapaan, kundi ang pagkuha ng hustisya. Ang kabutihan ay dapat may hangganan. Sinarado ko ang pinto ng aking tindahan. Naglakad ako papunta sa aking bagong sasakyan. Uwi na ako. Uwi na ako sa aking mga magulang. Ang hangin ng Disyembre ay malamig. Ngunit ang puso ko ay mainit. Ang nakaraan ay sarado na. Sa aking harapan, isang malawak at maliwanag na daan ang naghihintay. Ang daan ng kalayaan, ng kaligayahan, at ng isang babaeng Pilipina na naglalakad ng nakataas ang noo. At dito nagtatapos ang kwento ni Marisa. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Marisa? Mayroon ba kayong gagawing naiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig sa inyong damdamin, huwag po nating kalimutan na mag-iwan ng isang like. Ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay maaantig din, at mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan upang hindi mahuli sa mga susunod pang kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka ang kwento mo na ang ating maririnig.